Bakit kaya kahit doktor, engineer, lawyer, negosyante, OFW at kahit CPA pa, minsan naluloko sa tinatawag nating get-rich-quick scheme or Ponzi scam? Di ba matalino sila, nakapagtapos sila, bakit hanggang ngayon marami pa ring naniniwala? Kung gusto mong malaman ang dahilan, pag-usapan natin sa video na ito. Hi there, this is Shingitan, your pambansang world coach. Alam mo ba, according to statistics, noong 2024, ang CICC, yung Cybercrime Investigation Coordinating Centers, ay nakatanggap ng over 10,000 cybercrime complaints. So, ang ibig sabihin yan, 3 times higher than 2023. At kung pinag-uusapan natin perang nawala, ay billions po. Ang ibig sabihin yan, marami pa rin naloko. Paano? Kasi aminin man natin o hindi, lahat tayo gusto talaga natin ng financial freedom. Lahat gusto ng extra income. Lahat gusto mag-invest para kumita kahit na walang ginagawa. It's not greed. That's why people get scammed. Pero kailangan natin maintindihan muna yung real psychology of yung Ponzi scheme or get-rich-quick scheme. Ito ay hindi investment business. Isa tong marketing business. Hindi sila nagbebenta ng produkto. Ang binibenta nila yung emosyon. Binibenta nila yung pag-asa. Binibenta nila yung pangarap mo na wala kang gagawin tapos kikita ka. Ang binibenta nila yung tinatawag natin na urgency and social proof. Just to prove my point, may isang OFW tayong kakilala. Itago na lang natin si pangalang Carlo. 42 years old, may 2 anak, 10 taon na silang nag-iipon. Plano nila bumili ng bahay. Then one day, sa church pa, ito nangyari sa church, may churchmate siya nagsabi, "Nako brother, ito ang blessing. Uy, nagdoble na yung pera ko." Oo, yung pastor din nga natin nag-invest. Yung doktor din, kasama natin nag-invest. So, una, hindi siya naniwala. Pero yun nga, nung nakakita na sila buwan-buwan, nakakakuha sila ng payout, nakita na nila bumibili na ng bagong sasakyan, nagpa-renovate na ng bahay, unting-unti na siyang naniwala. O sinabi niya, baka maiwanan ka pa. Ano nangyari? So, nung nag-invest na po siya, it's his turn. Ano nangyari? Yun, nawala na yung kumpanya. So, nagsara na. That's the reason why no one is spared, no, when it comes to yung mga get-rich-quick schemes. Pag nagsabi, bakit nga? Baka greed nga. Greedy sila kaya sila na-scam. No. Believe me. Alam mo, may isa pang matinding dahilan kung bakit ang tao nag-i-invest doon. Nagkakaroon kasi sila ng tinatawag natin na false hope. Maling pag-asa. Nilagay nila yung pag-asa na sa mga maling bagay. Alam mo, sa totoo lang, hindi ka naman talaga i-scam agad ng mga scammer. Hindi naman sinabi sa iyo na, bigyan mo ko ng buong ipon mo, yung buong 1 million mo. Siyempre, magdududa ka. Sisimulan ka ng pakaunti-kunti. Paniniwalain ka muna. Ano ba yung mga warning sign? Para malaman mo na niluluto ka na pala sa sarili mong mantika na hindi mo alam. Number 1 warning sign na mga get-rich-quick scheme, sobrang laki ng interest. Kapag may nagsabi, guaranteed, 5% per month, mag-ingat-ingat ka na, or double your money in 3 months, walang risk to, ay nako. Meron bang investment na walang risk? Sa totoo lang, wala. Talagang maganda yung negosyo nila. Bakit nila kailangan mangarap ng pera sa ordinaryong tao? Daan niya yan. When it comes to investment, always remember this. The higher the interest, the higher the risk. Kapag tumaas ang return, guaranteed pa, malaking red flag na yan. Sa tunay na investment, may risk. May good months, may bad months, may possibility of loss. Sign number 2. Pag sinabing may holding period, na hindi mo makukuha ang pera, ay lock-in yan for 6 months. Hindi mo pwede withdraw agad. Kailangan mo hintayin yung maturity. May mga legitimate na investment na may holding period. Pero kailangan malinaw kung bakit. Saan ginagamit ang pera? Anong legal structure? Ano yung penalty? Saan to nakasulat? Alam mo kasi kung bakit nila hino-hold yung pera mo para hindi mo i-withdraw, para bumagal ang pagbaksak na kanilang tinatawag na pyramiding scheme or Ponzi scheme. Tatandaan nyo, saan nila kinukuha ang pambayad? Sa lumang tao, di sa bagong tao. Kaya gusto nila, huwag ka muna mag-withdraw. Tatagal ang scheme. Warning sign number 3. Yung pipilitin ka agad magdesisyon. Hanggang today na lang, last few slots. Closing investment window. Kapag hindi ka sumali ngayon, di ba? Sayang opportunity. Sounds familiar? Warning sign number 4. Patitikimin ka muna. Isa sa pinakamabisang strategy. Mag-invest ka muna, let's say, ng 100,000. Pagkatapos ng isang buwan, bibigyan ka ng payout. Tapos matatanggap mo. Tapos sabihin mo sarili, ay, legit pala. Pero hindi ibig sabihin na kumita ka, legit na. Pinatikim ka lang. After 3rd month, kumita ka pa rin. Pero on the 4th or 5th month, ayun na. Nahirapan na mag-payout. At the same time, sasabihin, ay, nagkakaroon kami ng problema eh. Warning sign number 5. Kapag lumaki ang investment bond, doon na nawawala ang payout. Again, sa una, mabilis ang withdrawal. Responsive ang agent. Maayos ang customer service. Sila pa mag-update sa'yo araw-araw. Kapag dinagdagan mo na ang pera mo, nagsisimula ng excuse. Ay, kasi may system maintenance.
May bank delay. Under audit yung account mo. May bagong regulation. Next week na ang release. Again, sounds familiar. Alam mo, hindi yung profit ang nakikita mo sa app. Sa totoo lang, wala ka ng chance para ma-withdraw yan. Lalo na kung sinasabi sa inyo, mag-ingat po kayo, kailangan mo muna magbayad ng tax, kailangan mo mag-top up, kailangan mo mag-upgrade muna ng account mo. Warning sign yan. I want you to type in the comment section kung nakaka-relate ka sa sinasabi ko. Warning sign number 6, kailangan muna magbayad bago ka pa kumita. Lalo na yung mga online task scam. May membership fee, activation fee, or tinatawag na upgrade fee, account verification fee, withdrawal fee, tax clearance fee. Gobyerno. Ang dami hingin sa'yo para maka-withdraw ka, pero sa totoo lang, hindi ka na maka-withdraw. Freeze na daw yung account mo, kailangan pa daw ng verification. Oy, nako, pinapaasa ka lang sa wala. Sino nakaka-relate? Type relate na naman dyan. Warning sign number 7. Gumagamit sila ng celebrity faces or influencer or fake endorsement. Hindi porket may sikat na artista, influencer, atleta, pastor, o negosyante na nagpo-promote ay magtitiwala ka na. Isipin mo naman, hindi naman siguro ilalagay ng celebrity ang pangalan niya kung scam to. Pero marami pa rin ang naluloko. Bakit? Kasi minsan ito nangyayari, which I also personally experience. Na-invite po ako, tapos sinabi sa akin, ititrain ko daw yung employees nila. Pero pagdating ko doon, hindi pala empleyado, launching ng kumpanya nila. So naka-video, mga celebrity na nandun. Tapos, pinagsalita ako about finances pero wala namang kinalaman. Doon ko lang nalaman na kumukuha pala sila ng investment. Pero ang problema, nandun na ako. We went there with the wrong premise na sinasabi, mag-train ako ng empleyado pero pagdating ko to, it's a public event. So, meron siyang misrepresentation. Kaya ingat-ingat po kayo. At ito pa, marami na rin gumagamit ng AI videos ko. AI. Hindi po ako. Artificial intelligence to prove na talagang delikado to. Panoorin mo to. Hi everyone! Quick reminder lang po. Sa panahon ngayon, hindi na pwedeng basta pagkatiwalaan lahat na nakikita nyo sa social media. Yung mga creators na fina-follow nyo katulad, may mga pictures po ako na nakikita nyo o videos na pinapanood nyo, pero hindi po totoo yan. Anong ibig sabihin? With AI today, kaya nang baguhin yung muka, yung boses, no? At the same time, pwedeng palabasin na ikaw kahit hindi naman ikaw. Sa totoo lang, kahit itong video na ito, gusto nyo ba agad yumaman? Gawin mo itong 3 steps. Sigurado guarantee milyonaryo ka agad. Ito possible na AI generated din. Kaya please, stay alert, stay aware. Huwag kayong maniniwala agad. Do your own research. Mag-ingat po kayo. Paano natin malalaman na scam yan? Number 1, may kinukuhang pera. Number 2, may pinopromote na sabihin na pwede kang biglang yumaman. Number 3, sasabihin sa'yo, mag-click ka sa link na ito, or if not naman, famous na ginagamit nilang app na para mang scam ay Telegram. So, if this message help you, share mo to sa mga family and friends mo. Let's spread awareness para matulungan po ang mga taong na makaiwas sila sa scam. Remember, mas mabuti na maging maingat kaysa magsisi sa huli. Warning sign number 8. Recruitment ang totoong negosyo. Pansinin mo, pag ikaw nakapasok na, sasabihin sa'yo, kumikita ka na, alam mo, pwede ka magpasok ng 5 tao, you can build your team. At sa kada tao na ma-invite mo, may referral bonus ka. Mas malaki pang kikitain mo kung mas marami kang ma-invite. Grabe, red flag na yan. Tanungin sarili mo, bakit sila magbibigay pa sa'yo ng recruitment fee? Bakit? Kasi kinukuha ang network mo, ang tiwala mo. Ito yung delikado. Oras na mawala ang kumpanya, sinong hahabulin? Hindi sila, kundi ikaw. Ikaw kasi nag-invite. Kaya mga kapatid, mag-ingat, ingat po kayo. Ano na yung na-experience nyo? O pakitype lang sa comment section para kami ay matuto sa iyo. Para maging maingat, para huwag tayo magpaloko, kahit na ikaw ay matalino, huwag mong gawing goal ang mabilis na yumaman. Gawing mong goal na maging investor na mahirap lokohin. Nothing beats the traditional way. Mag-invest ka sa mga legitimate companies, legitimate organization. Kung alam na natin maraming nangi-scam, bakit marami pa rin naloloko? Diba? Or naloloko? Kasi ba kulang tayo sa information? Sa tingin ko hindi. Ang problema, marami tayong alam tungkol sa investment na okay na yung mind natin, pero wala tayong masyadong support system pagdating sa investment. Kaya kung ikaw nakikinig at nanonood, matagal ka nang sumusunod sa akin, kung gusto mong maiwasan ng mga scam, gumawa na kami ng isang safe and supportive community and environment kung saan dito ka matututo, dito ka pwede ka magtanong sa amin, tamang advice, because every month we do a monthly group coaching. So may monthly group coaching kami kung saan tinuturo namin kung paano protektahan ang perang pinaghirapan. Mga kababayan nating OFW, gumagawa kami ng matatalinong mga desisyon para iwas na scam. Kaya kung hinahanap mo yung ganitong klaseng environment, type TYL na lang sa comment section para malaman mo. It's called The Yayamanin Life.
baka ito na yung support system na kailangan mo. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo sa mga taong nananamantala, masasama talagang intensyon na gusto talagang kunin ang perang pinagpaguran po natin. Sana naman naliwanagan po kayo, and then if you find this video helpful, you want to help a friend, please send this video and you might help them to save not only millions, but save themselves from financial depression and financial disaster. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.